may mga araw talaga na kahit anong gawin mo parang kulang pa rin. Nagpakita ka ng effort. Nag-text ka ng, kumusta ka na? Sinubukan mong intindihin ang mga dahilan niya. Hinintay mo, umasa ka, nagpanggap kang okay lang. Pero sa dulo, walang sagot, walang reply, walang effort pabalik. Hindi lang ito kwento mo. Ito ang kwento ng napakaraming tao na nagmahal, nagbigay, naghintay pero sa dulo, parang hindi sapat. At sa mga oras na yan, bumabalik ang tanong. Ako ba ang problema? May kulang ba sa akin? Bakit hindi niya ako pinapansin? Pero ang stoic na pananaw simple lang. Kapag hindi mo kontrolado, bitawan mo. Kapag kontrolado mo, alagaan mo. Ang kultura ng paghahabol. Sa mundo ngayon, parang ang sukatan ng halaga natin ay kung gaano tayo pinapansin ng iba. Kung active ang reply niya, panalo ka. Kung sin lang at walang sagot, parang talo ka. Ang problema rito, nabubuo ang identity mo batay sa kung sino ang nagbibigay ng atensyon. Pero paano kung ang sukatan ng halaga mo ay hindi dapat galing sa kanya, kundi galing sa iyo? Isang simpleng tanong ng Stoicism. May control ka ba sa ginagawa ng ibang tao? Kung wala, bakit mo inaalala? Kung meron, saka mo lang dapat bigyan ng atensyon. Ang paghahabol sa taong ayaw makipag-ugnayan ay parang pagligo sa buhangin. Akala mo makakalinis, pero lalo ka lang madudumihan ng pagod at pag-aalinlangan. Ang tahimik na lakas. Hindi ka mahina dahil nasasaktan ka. Hindi ka mahina dahil umaasa ka paminsan. Tao ka lang. At bilang tao, may damdamin ka. Pero ang tunay na lakas ay yung kaya mong umiyak sa loob. Pero tahimik kang bumabangon. Hindi ka nagsisigaw. Hindi ka nagmamakaawa. Kundi tinatanggap mo kung ano ang hindi mo hawak at pinapalakas mo ang sarili mo sa mga bagay na kaya mong kontrolin. We suffer more in imagination than in reality. Seneca, minsan hindi naman talaga sila galit. Hindi naman talaga ayaw kanila. Busy lang, may sarili ring laban. O baka nga, totoo, hindi ka priority. Pero ayos lang yon dahil sa stoic mindset. Ang halaga mo ay hindi nakasandal sa level ng atensyon ng ibang tao, kundi sa level ng paggalang mo sa sarili mo. Simula ng pagbitaw. Simulan mo sa isang desisyon. Hindi ko pipilitin ang sarili ko sa mundo ng taong hindi ako kayang panindigan. Hindi dahil sa pride. Hindi dahil gusto mong gumante, kundi dahil ayaw mong abusuhin ang sarili mong damdamin. Kapag tahimik kang naglalakad palayo, hindi ibig sabihin na natalo ka. Minsan, iyon ang pinakamataas na anyo ng respeto sa sarili. Binitawan mo ang hindi mo kontrolado para mapanghawakan mo ang tunay mong halaga. Ang pinakaunang aral sa Stoicism ay simple pero nakakayanig. May mga bagay kang hawak at may mas marami pang bagay na hindi mo hawak. Oo, totoo. Hawak mo kung paano ka mag-isip. Hawak mo kung paano ka magdesisyon. Kung ano ang sasabihin mo. Kung paano ka kikilos. Pero hindi mo hawak ang magiging reaksyon niya. Hindi mo hawak kung sasagutin ka ba niya. Hindi mo hawak kung magugustuhan ka ba niya. At lalong hindi mo hawak kung babalik pa siya. Ang problema, mas madalas tayong kumakapit sa mga bagay na hindi naman natin hawak. Pinilit mong ayusin ang relasyon. Nagpakumbaba ka, nag-adjust, nagbago. Pero kahit anong gawin mo, hindi mo pa rin makuha ang hinahanap mong sagot. Dahil ang gusto mo, kontrolin ang hindi mo kontrolado. Ang tawag diyan ng mga Stoic illusion of control. Isa itong bitag. Akala natin dahil nagbigay tayo ng effort, may makukuhang kapalit. Pero hindi lahat ng effort ay may bunga. Hindi lahat ng pagmamahal ay may balik. At hindi lahat ng kabutihan ay mauunawaan agad. Kung ito ay hindi mo matanggap, masisira ka. Pero kung matutunan mong tanggapin, unti-unti kang magiging matatag. Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano ba talaga ang hawak ko? Kung sasabihin niyang ayaw na niya, anong sagot mo? Kung hindi siya mag-reply, anong gagawin mo? Kung ang sagot mo ay, ikikilos ko ang sarili ko ng may dangal. Igagalang ko ang sarili ko at hindi magmamakaawa. Ipapakita ko na kahit masakit, kaya kong tumayo. Yon ang stoic mindset. Hindi ito pagiging manhid. Hindi ito pagiging bato. Ito ay pagiging mulat. Kasi minsan, ang tunay na tapang ay hindi yung nagpapakitang matatag,
kundi yung tahimik lang pero hindi nagpapaikot sa emosyon ng iba. Ang Stoic, kapag nasaktan, hindi agad umaatake. Hindi rin siya umaasa na maaayos ng ibang tao ang loob niya. Bagkus, sinasabi niya sa sarili, ang kalayaan ko ay hindi galing sa iyo, galing ito sa akin. At kapag dumating ka sa puntong iyon, yung hindi mo na sinusukat ang halaga mo base sa paningin ng iba, dun mo mararamdaman ang tinatawag na inner peace. Masakit, hindi mo kailangang i-deny. Hindi mo kailangang magpanggap na hindi mo siya iniisip, na hindi mo inaabangan ang pangalan niya sa notifications. Tao ka lang, at bilang tao, nasasaktan ka. Ang Stoicism ay hindi pagtanggi sa emosyon. Hindi ito pagiging bato o paglalagay ng maskara para hindi makita ng iba na may pinagdaraanan ka. Ang Stoicism ay pagtanggap, buo, tahimik, malalim. Tanggapin mong nasaktan ka. Tanggapin mong umasa ka. Tanggapin mong inisip mong ikaw ang kulang. At pagkatapos mong tanggapin yon, huwag mong hayaang sirain ka nun. May tanong ang mga Stoic na paulit-ulit nilang sinasagot sa sarili nila. Makakabuti ba ito sa akin sa katagalan? Makakabuti ba na magmakaawa sa isang taong hindi naman marunong tumanggap? Makakabuti ba na pilitin ang sarili mong maging sapat sa mata ng isang taong hindi marunong makakita? Makakabuti ba na ikulong ang sarili mo sa tanong na, bakit hindi ako pinili? O mas makakabuti bang tanungin, ano ba ang tunay na halaga ko kahit hindi ako piliin? Ang totoo, hindi lahat ng sakit ay kailangang solusyonan agad. May mga sakit na kailangan lang damhin. Umupo ka sa katahimikan. Huwag kang mag-scroll. Huwag kang maghanap ng pansamantalang aliw. Maupo ka. Damhin mo. At sa gitna ng pananahimik na yan, mapapansin mong hindi pala siya ang nawala sa'yo, kundi ikaw sa sarili mo. Ngayon, paano mo muling makikita ang sarili mong halaga? Ang sagot, hindi ito mula sa kanya. Hindi ito manggagaling sa kung babalikan ka pa ba niya. Hindi rin ito manggagaling sa validation ng likes, comments, at replies. Ang halaga mo, nanggagaling sa kilos mo. Sa pagpili mong bumangon kahit hindi ka naman pinansin. Sa pagpili mong maging mahinahon kahit nasasaktan. At sa pagpili mong patawarin ng sarili mo dahil sa huli, ang puso mong nagmahal, iyon ang katibayan na totoo kang tao. Hindi ka mahina dahil umiyak ka. Hindi ka tanga dahil umasa ka. Hindi ka kawawa dahil naghintay ka. Tao ka lang. Pero ang Stoic, tao ring nasasaktan, pero hindi nagpapadala. Hindi siya cold. Hindi siya manhid. Kundi gising siya sa katotohanang ang kontrol ay nasa kanya, hindi sa iba. Marami sa atin kapag iniwan o hindi pinansin, may unang reaksyon. Ipapakita ko sa kanya kung anong sinayang niya. Magpapaganda. Magpapayaman, magpapaka-successful, lahat para lang mapansin ulit. Pero ito ang tanong, kapag ginawa mo ang lahat ng yan para sa kanya at hindi ka pa rin niya pinansin, sino na ngayon ang nasaktan ulit? Ang Stoic ay bumabangon hindi para gumanti, hindi para mapansin, hindi para ipamuka, kundi para manumbalik ang sariling dignidad. Ang paninindigan, hindi ito ingay, hindi ito status update. Hindi ito pa quote sa social media. Ito ay tahimik na proseso. Araw-araw gigising ka. Hindi dahil gusto mong makita niya ang progress mo, kundi dahil deserve mo ang katahimikan na walang paghihintay. Mag-ehersisyo ka. Magbabasa ka. Mag-iipon ka. Maglilinis ng kwarto mo. Maglilista ng goals. Magtatrabaho ng maayos. Magluluto ng sarili mong pagkain. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Ang Stoic, kapag nasaktan, hindi nagsayang ng panahon sa revenge. Hindi rin siya nagkulong sa lungkot. Bagkus gumawa siya ng ritual. Ritual ng disiplina. Ritual ng katahimikan. Ritual ng pagbalik sa sarili. Kapag iniwan ka, huwag mo munang hanapin sila. Hanapin mo muna ulit ang sarili mo. Kapag wala nang dapat patunayan sa iba, doon nagsisimula ang tunay na power. Hindi mo kailangang maging mas gwapo para pagsisihan ka niya. Hindi mo kailangang maging successful para pagsisihan ka niya. Dahil kung yan ang motivation mo, hindi pa rin ikaw ang may hawak ng kontrol. Motivasyon mo dapat, ayusin ko ang sarili ko. Dahil mahalaga ako, kahit walang nakakakita. Ang Stoic, kung tutuusin parang ghost, tahimik lang, walang ingay, pero everyday, ginagawa niya ang tama. Walang audience, walang papuri, pero consistent.
Maraming magsasabi, ang hirap mag-move on. Tama ka, mahirap talaga. Pero ang tanong ay hindi kung mahirap. Ang tanong ay kung kaya mo ba kahit mahirap. At ang sagot diyan, oo. Kasi araw-araw pipiliin mong tumindig. Hindi malakas agad, pero malinaw. Hindi masaya agad, pero may direksyon. At hindi para sa validation, kundi para sa tahimik mong kapayapaan. Karamihan sa atin ay naghihintay ng closure. Isang paliwanag, isang sorry, isang linaw kung bakit ka iniwan, kung bakit ka hindi pinili, kung bakit biglang nawala ang dating mainit na presensya. Pero paano kung hindi dumating ang closure? Paano kung ang katahimikan ng tanging sagot na ibinigay sa'yo? Paano kung ang taong sinabihan mong nandito lang ako ay tuluyan ng lumisan ng walang salitang iniwan, masakit? Pero ito ang sinasabi ng mga Stoic. You don't need closure from someone who already closed the door on you. You need clarity within yourself. Ang Stoic na nilalang ay hindi naghahanap ng paliwanag mula sa iba. Hindi dahil hindi siya nasaktan, kundi dahil naiintindihan niyang hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng sugat kailangang i-diagnose. May mga sakit na ang lunas ay katahimikan. Kapag hindi mo na hinahanap ang sagot, nagkakaroon ka ng puwang para bumuo ng sarili mong panibagong tanong. Hindi na, bakit niya ako iniwan? Kundi, ano pa ang pwedeng itayo mula sa pagkasira kong ito? Hindi na, ano bang kulang sa akin? Kundi, ano ba ang sobra kong ibinibigay kahit hindi ko naman kailangan? Hindi na, may pag-asa pa ba kami? Kundi, anong klaseng kinabukasan ang kaya kong buuin kahit wala siya? Kapag natutunan mong hindi lahat ay dapat alamin, matutunan mo ring hindi lahat ay dapat ipaglaban. Ang Stoic mindset ay hindi denial. Ito ay awareness. Awareness na ang mundo ay hindi laging patas, na ang pagmamahal ay hindi laging nasusuklian, na ang effort ay hindi palaging may kapalit. Pero sa kabila ng lahat ng yan, meron kang hawak mo kung paano ka babangon. Kung paano mo pipiliin ang kapayapaan. Kung paano mo ire-reset ang buhay mo, hindi bilang revenge kundi bilang paggalang sa sarili mong katahimikan. Kapag dumating ka sa puntong hindi mo na kailangan ng sagot, hindi mo na kailangang habulin ng paliwanag, hindi mo na kailangang ipakita na okay ka na sa social media dahil talagang okay ka na, doon ka na malaya, tahimik, matatag, hindi man kilala ng lahat, pero tahimik na matapang. Hindi mo kailangang mag-ingay para ipakitang gumaling ka na. Minsan, ang katahimikan ang pinakamatibay na katunayan. Kung nandito ka pa hanggang sa huling bahagi ng video, siguro ay isa ka rin sa mga taong nasaktan, pero ayaw ng manira. Isa ka sa mga pipili, sa gitna ng lahat, na tumindig ng may dangal, tahimik na tapang at stoic na pananaw. Gamitin mo ang sakit bilang aral. Gamitin mo ang pagkawala bilang panibagong simula. At sa bawat hakbang pabalik sa sarili mo, bitbitin mo ang linya na ito. Sa katahimikan ko natagpuan ko ang sarili kong tunay.